What's up guys? Mahal ba maintenance ng Ford? Isa rin yan sa mga tanong ko before ako bumili ng Ford Ranger. Today, first PMS ko, kaya malalaman na natin. Let's go! Papunta tayong kasa dito sa Ford Commonwealth. Dito rin kasi natin kinuha ang sasakyan. FYI lang guys, kahit saang Ford na dealer, pwede nyong dalhin ang sasakyan nyo. Pero nagkakaiba lang sila sa pricing. May mas mahal, may mas mura. Depende yan sa mga add-ons sa checklist nila. At depende naman sa'yo kung gusto mong i-proceed yung mga recommendation nila. For example, sa add-ons may nakalagay na engine wash. Pwede mong ipatanggal sa checklist yun kasi hindi naman siya mandatory, optional lang naman siya. Para mas makatipid ka. Sa Ford Ranger natin, ang preventive maintenance schedule is every 10,000 kilometers or a year, whichever comes first. So sa sitwasyon natin, wala pa siyang 10,000 kilometers pero umabot na siya ng year. So need na rin natin magpa-PMS para hindi rin ma-void yung warranty natin kasi nire-record nila yan. Ito rin yung magandang time na masabi natin sa mga service advisor natin ang ating mga concerns sa sasakyan. Tulad nung sa akin, nasira yung lock ng center console ko. Kasi alam nyo naman, may mga bata tayo laging nilalaro. Kaya yun, minor lang naman. Tapos lately, may narinig akong unusual sound sa ilalim. Pag dumadaan ng speed bumps, napa-sideway. Pero hindi naman always present yung sound. Sa mga nabasa ko sa NGR group, may mga naka-experience na rin ng ganito. Galing daw sa molye yung lagutok. Pero nung nilagyan ng grasa, nawala din yung lagutok. So sasabihin na rin natin ito sa ating service advisor. And guys, nung nagpabook ako ng appointment through online, may lumabas na may recall yung unit natin. Punta lang tayo sa Ford website, then online service booking. Enter lang natin yung details, either license plate, phone number, or email address. Once ma-pull out yung record, lalabas yung unit natin. Wala akong na-receive na text or email for recall. Mabuti na lang at nakita ko dito. Isa ito sa mga ika-clarify natin sa ating service advisor kung ano itong recall na to. Ang pinili nating dealer is yung Commonwealth. Ito rin kasi yung malapit sa atin. Ngayon, pipili na tayo kung anong araw at oras tayo available. Marami akong naririnig na negative comments dito sa Ford Commonwealth. But siguro, let's see na lang. Select na lang natin yung service na needed natin sa ating sasakyan. Dito sa website, makikita natin yung estimated price at yung service na gagawin sa ating first PMS. Ang total niya is 6,136. So dito tayo magbe-base ng price. Of course, magbabago pa yan pagdating natin sa dealer. For sure, tataas yung price. Pero dyan tayo magbe-base kung ano yung mga mandatory service na gagawin. Ayan guys, nakarating din tayo sa wakas. Nice. Pagdating mo dito, sasalubungin ka ng security guard. May papasign lang sa'yo na form at i-confirm yung appointment mo. Pangatlo tayo sa queuing. Napaka-pogi talaga ni Tisoy. Oh my God! Wow! Pakita ko sa inyo yung service maintenance nila sa loob. Makikita nyo mukhang safe naman yung sasakyan natin dito. Malaki naman yung space nila. Wait na lang tayo matawag. 9 o'clock pa lang ng umaga pero marami nang nagpapaservice. A few moments later. Binigay na nila yung checklist nila sa atin at ang total ay 12,050 pesos. So naging times 2 siya ngayon dahil may additional na brake cleaner at brake anti-squeal. May nakalagay din na optional for engine wash. Tapos yung labor and materials niya na 1,400. Sinabi ko sa advisor natin na dapat free yung labor kasi ito yung first PMS natin. At hindi na rin muna tayo magpapa-engine wash kasi may kamahalan. What? Nasabi ko na rin sa kanila yung mga concern ko. Katulad nung nasira yung lock ng center console, yung may lagutok sa molye at yung recall. 2,000 years later. Ayan na guys, natapos din. Na-address na rin daw nila yung mga concern natin. Nagbayad na rin pala tayo at ang total ay 8,874. Ano sa tingin nyo guys? Ang laki din nung binawas no? Almost 3,200. Pauwi na tayo ngayon at naayos naman yung lock ng center console natin. Hindi na siya bumubukas ng kusa. Chinek nila yung battery health natin, yung cranking at yung charging and all normal naman. Sa recall naman, yung brake fluid level
naglo-low warning. Hindi ko naman siya na-experience pero nag-perform na rin sila ng configuration. Mabuti na lang at very minor lang. Sa lagutok naman sa ilalim ng sasakyan natin, nag-tighten sila ng bolts and nuts at nag-perform din sila ng road test. Naglagay din sila ng grease kagaya ng sinabi ko. Pauwi na tayo ng bahay guys at may nadaanan tayong humps paglabas natin ng dealer at wala akong narinig ng lagutok. Ibig sabihin yan, nagawa nila ng paraan yung mga concerns natin. Kaya uuwi tayo ng bahay na masaya. Kaya ngayon guys, ano sa tingin nyo? Mahal ba ang maintenance ng Ford based sa PMS natin? For me, napaka-reasonable na yun. Yung 8,874 na binayaran natin for 1 year, okay na yun. And share ko lang sa inyo guys, no? Based dun sa website ng Ford, ito yung PMS natin for next year. Nasa 2,693. Walang kasamang change oil to kasi magbe-base ako dun sa Intelligent Oil Life Monitor ng Ford. Kapag nakita mong 5% na lang or nasa orange na yung guhit ng oil mo, dun lang tayong magpapa-change oil. Umabot lang ako sa 50% nitong last PMS. Nagpa-change oil lang tayo kasi gusto ko lang. And based sa maintenance or PMS na mga competitors niya, for sure mas mahal pa. And mind you, twice a year pa yung PMS nila. So hassle sa time kung busy person ka. Wow. Share ko lang guys yung sa friend ko, Honda City 2023 model. First 6 months PMS, umabot ng 6,000. Yung 12 months PMS naman niya, umabot ng 7,000. In total, umabot siya ng 13,000 for 1 year. So mas mahal siya sa Ford Ranger natin. Ganun din sa Montero Sport ng Airpat ko. So guys, hanggang dito na lang. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Ride safe and God bless!